mga sanga na nahulog galing sa kahoy. So itong trap na to, pang trap sa hipon, yung shrimp na nakatira sa ilog o sa lawa. So ang mangyari nito na trap na to, ito yung magiging bahay nila, babahayan nila abot mga 1 week. Pag 1 week na to, pag nabahayan nila, ito na yung magiging trap, mahuhuli sila, dito sila papasok sa mga sanga na to. So pag inangat mo ito sa gilid, hindi yan makakawala kasi dito yan sila sumisiksik. So magkakaroon ka na ng makakain pamamagitan nitong mga sanga ng mga kahoy na to na ginamit na pinagsama-sama, pinagtali sa uway na tali. So ilulubog natin ito, titingnan mo ito mga 1 week o 2 weeks bago makakuha ka ng nahuli dito na makakain na hipon. So, ito lang yung mga gagamitin na makagamitan ng trap na ito. Napakasimple lang pero makakakain ka ng gusto mong makain na hipon. So ilalagay natin ito doon sa lawa na yan. So yun lang, ilalagay na natin. O itali muna natin. Ito yung tali para palatandaan na hindi mawala. Makita mo kaagad kung saan siya ilalagay. Italian natin ng uway. So, ilubog na natin doon sa baba. So, magdala tayo ng stick para ito ay palatandaan. So, dalhin natin papunta sa lawa. Okay, lagay na natin. So dapat dito yung pabigat sa ilalim, yung bato. So para dito naman ang sa ibabaw. Ang purpose ng bato, yan lang na hindi lilitaw. Dapat siya nasa nakalubog para mabahayan nila. Okay, hagis ko na doon sa medyo malalim. Okay. So, yan na. So, lagyan natin ng palatandaan para hindi mawala. Masundan mo kung nasaan siya. Pag kinuha na natin. So, ilagay mo dito. So, itali. So, ganito lang kasimple yung pag-trap ng hipon. So, kung mabot ng 2 linggo o 1 linggo, mayroon na yung huli. Mayroon na yung huli. So, hihilahin natin. Pag, halimbawa, umabot na siya ng 2 linggo o 1 linggo. So, hilahin natin. Mayroon na yan. Isampa mo lang dito. Dito na yan makukuha mo yung mga hipon sa gilid. Kasi hindi yan aalis, nandun yan sa loob ng twigs na yan sa gitna. Okay na? Sige. Ang hilahin natin. Hilahin. So ganito lang kasimple. Iligay sa tabi. Dito na yan mahuhuli mo yung nakasiksik na hipon. So, uga-ugain mo. Isik mo. Doon malalaglag. Yung hipo na yan. Titingnan mo. Hanggang makakuha ko na ng makain. So, yun. Ganito lang kasimple ng pag-trap ng hipon sa loob ng 2 linggo. Ito ay tinatawag na twig inbounds shrimp trap. Sa Tagalog, rami. Yung pinagtali-tali na mga sanga ng kahoy. Bisaya na to. Ngayon, kunin natin sino.
Go. Makikita mo sir. Oh. Itong trap na to, hindi lang itong panghipon. Pwede ito pang suso. Ito, yung mga kain. Kasi ang kinakain nila ito yung dahon. Dahon ng itong mga sanga na to. Ito yung kinakain ng suso na to. Hindi lang yung panghipon na trap. So dalawang klase. Minsan din, makakahuli ka na rin ito ng dalag. Dalag or hito. Dito sila magtatago. So ang trap na to, epektibo ito. Tatlong klaseng mga makakain dyan sa lawa. Suso, hipon, dalag, at saka yung yung paltat na tatawag. Ito yung pang-trap na to na gagamitin mo twigs na pinagtali mo ng mga sanga ng kahoy. So, napaka-epektibo ito, maganda ito. Okay. Ayan, sabi mo nahuhulog na. Yan, nahulog na yung yung hipon. To, may hipon oh. So ito yung nahuhuli na hipon. Yan. Sandali lang. Yan. So yan ang mga nahuhuli nito. Saan? Ito. Oh. Yan. Ito yung hipon na nahuli galing dito. Natatrap na to sa Sandali. trap na to. Yan. Ito. Yan, naipon yan. Oh. So ito yung hipon nga nahuhuli nito, na trap na to. Sa mag-abot ng 2 linggo, makakakuha ka nito ng isang ganyan. Ang dami. Nakarami. Basta umabot ng 2 weeks. So ito, inilubog lang nga ito 2 oras. 2 oras lang na ito ilinagay. So kung abutin ng 2 weeks o 2 linggo, ganito karami ang makukuha nitong trap na to. Na hipon ang gusto mong kunin. So, yan. So ito yung tawag na pang jumping salad. Tawagin. Tingin dito. Pang jumping salad na hipon. Oh, ito. O ito yung pang trap para dito na